Makalipas ang ilang araw, palaging nagagalit sa akin si Raquel. Wala naman akong alam na kasalanan. Niyaya ko si James at si Felix na mayor kong kaibigan na nagkasal sa amin ni Raquel. Kinuwento ko sa kanila ang pagpapahirap sa akin ng asawa ko. Wala naman ako maalala na kasalanan ko sa kanya. Ang hirap naman ito, naglalaro kami ng hulaan ng kasalanan. Akala ko naman napakalaki ng problema mo sa kumpanya. Kumakaistorbo ka sa amin. May kapalit to ha, taasan mo ang share ko sa kumpanya. Natatawang sabi ni Felix, langya. Funny, sarcastic kong sabi. Baka naman sir may pinagseselosan. Si Ma'am Raquel. Hindi kaya nakita niya kayo magkasama ni Miss Lilibet nung nag-meeting kayo? Bakit naman siya magsiselos kay Lilibet? At wala naman siyang sinabi sa akin na may pinagseselosan siya. Nagtataka kong sabi. Wala naman kasi ako makitang dahilan para magselos ang asawa ko kay Lilibet na isang investor sa company namin. Di hamak naman na mas maganda at hot ang asawa ko sa kanya. May pagkapandak lang ang asawa ko, pero okay lang yun. Ang mga babae talaga ang hirap basahin. Tanungin mo na lang sir, mas okay na yung mag-open up ka sa kanya. Sabihin mo sa kanya kung anong nararamdaman mo sa ginagawa niyang pag-torture sa'yo. Sambit ni James. Tama yan pero duda ako dyan pre. Paanong duda? Tanong ko. Base sa mga naging karanasan ko, the more na tinanong mo sila kung bakit o anong problema nila at nagkakaganyan sila, lalo lang silang magagalit sa'yo. Bakit? Dahil sa araw-araw na magkasama at magkausap kayo, lalo na kayo ni Raquel na magkasama na sa bahay. Dapat kabisado mo na siya. Dapat alam mo na ang ayaw at gusto niya. Dapat marunong kang bumasa ng kinikilos niya. Pag sinabi nilang ayaw nila o hindi pwede, kabaligtaran yun. Gusto lang nilang makita kung mag-e-effort ka na suyuin sila o pilitin sila. Kaya siya naiinis dahil hanggang ngayon, hindi mo pa rin alam kung anong gusto niya. Mabang paliwanag ni Felix. Sumakit ang ulo ko bigla dahil sa sinabi niya. Dagdag mo pang iniinom kong alak. Ganun ba talaga yun? Ano nga ba talaga ang totoong gusto ng asawa ko? Mukhang matinding suyo at panliligaw talaga ang dapat kong gawin sa asawa ko. Oo nga, ayun. Yun. Dapat ko siyang ligawan. Hindi ko kasi siya naligawan noon dahil kakikilala pa lang namin. Inangkin ko na agad siya. At sa pagbabalik ko, pinuwersa ko na agad siya na pakasalan ako sa unang araw pa lang ng pagkikita namin. Marami-rami na rin kaming nainom. Habang nag-iinuman kami, ay may pamilyar na mukha ko nakita. Saan nga ba? Lumapit ito kay James at tinawag siyang kuya. May kapatid pala siya. Ang alam ko kasi matagal na siyang independent at hindi na nauwi sa mama niya. Matagal nang wala ang papa niya at ang mama niya naman ay nakapag-asawa ulit ng foreigner na may kaya naman sa buhay. Pero hindi ko alam na nagkaroon pala siya ng kapatid. What are you doing here? Dinig kong sabi ni James, iniisip ko pa din kung saan ko nga ba siya nakita. Sa personal ba? O sa picture? Nagkayayaan lang ang barkada, nakita kita kaya nilapitan na kita. May kasama ka pala. Yes, siya si Mayor Felix at si Sir Dre ng boss ko. Nice to meet you po sir. Feeling ko ang tanda ko sa pagkakasabi niya ng po. Ilang taon na ba to? Parang kaedaran lang ng asawa ko. Siya nga pala half-brother ko sir. Ray? Ray... Tumatanda na ba ako at hindi ko siya maalala? Why sir, may problema ba? Wala, may iniisip lang. Familiar kasi siya pero hindi ko maalala. Baka kamukha niya lang sir. Siguro nga. By the way, nice meeting you too. Nagkasiyahan pa kami saglit kasamang kapatid ni James pati ang iba nito mga kaibigan. Mga negosyante din pala sila pero baguhan pa lang sa paghawak sa negosyo. Nagkaroon kami ng ilang pictures, hindi naman kami umupa ng mga babae. Takot ko lang sa asawa ko. Hindi ko na namalayan ng oras at 3:00 na madaling araw. Dali-dali na akong umalis at baka magising ang asawa ko. Lagot talaga ako at baka madagdagan pa itong pag-torture niya sa akin. Pagkadating ko sa bahay, dahan-dahan kong binuksan ang pintuan ng silid namin para hindi magising ang asawa ko. Tagumpay ko naman itong naisara na makapasok ako pero ganoon na lang ang takot ko nang makita ko ang asawa ko na nakaupo na lang sa isahang sofa. Seryoso siyang nakatingin sa akin pero hindi siya nagsasalita. Lalo naman akong kinabahan. Baby, bakit gising ka pa? Kinakabahan kong tanong. Saan ka galing? Dyan lang sa malapit. Specific na sagot ang gusto ko. Saan ka galing? Natatakot na ako sa asawa ko.
Sa St. Corner Avenue, Makati City. Malapit na bar lang dyan. Nakapag-inuman lang ako kay Mayor Felix at James. Promise yun lang talaga baby, wala akong ginawang kalokohan. Hindi siya nagsalita at nakatingin lang sa akin na seryoso. Hindi ko alam kung anong iniisip niya. Ngayon ko masasabi na hindi ko pa talaga lubusang kilala ang asawa ko. Magbibihis lang ako baby, matulog ka na. Matulog na tayo. Dali-dali na akong pumasok sa banyo. At sinigurado kong maalis ang amoy alak at usok sa katawan ko. Paglabas ko'y naabutan ko na ang asawa ko na nakahiga na. Nakatalikod siya sa akin. Pagkahiga ko agad ko naman siyang niyakap. Hindi naman siya pumalag. Baby, matulog na tayo Drin. Drin? Lagot na, hindi na baby or hubby ang tawag niya sa akin. I'm sorry baby kung lumabas ako nang hindi nagpapaalam. Gusto ko lang talagang uminom. Si Felix at James lang talaga ang niyaya ko. Pero may nakasama din kami na kapatid ni James at ibang kaibigan noon. Hindi pa rin siya nagsalita. Silent treatment. Yun ang binibigay niya sa akin ngayon. Kinuha ko ang cellphone ko at ipinakita sa kanyang pictures namin kanina para maniwala siya. Tumingin naman siya sa pictures pero agad nalaki ang mga mata niya. Nagtaka ako sa inakto niya. May kilala pa ba siya bukod kay James at Felix? Why baby, kilala mo ba sila? Nothing. Naniniwala na ako sa'yo. Matulog na tayo. Parang may something. Pero hindi ko muna siya pipilitan ngayon dahil bad mood siya sa akin. Kailangan ko muna siyang suyuin ng husto. Naisipan kong i-date siya sa weekend sa lugar kung saan kami unang nagkakilala. Sa Puerto Galera. Napangiti ako sa naisip ko. Ipinasok ko naman ang kanang kamay ko sa loob ng damit ng asawa ko. Drin? Kahit ito lang baby please, pagbigyan mo na ako. Babe ako promise. Huminga siya ng malalim at hindi na umimik. I guess, pumapayag na siya. Aba, ang ganda ng ngiti mo ngayon ses ah. Mukhang nadiligan. Kinikilig na sabi ni Letty. Halata na ba? Ikaw ha? Nakailan kayo? Huwag mo nang tanungin ses, maiinggit ka lang. Ang ganda talaga ng pakaramdam ko ngayon. Oh, bakit nakasuot ang shades si sir? Hindi naman mataas ang sikat ng araw dito sa loob. Sambit ni Joe, kung ako sa'yo, huwag mo nang alamin kung ayaw mong sa sunod na araw mag-shades ka na rin. Nakangisi kong sagot kay Joe. Natatakot naman ako dyan sa ngisi mo Mare para may iba. Hindi ko na siya sinagot at nakangiti lang na umupo sa swivel chair ko. Nagkaroon lang naman kasi ako ng instant baby panda. Flashback. Nagising ako sa tunog ng alarm clock, 7 AM na pala. Sobrang antok na antok ako kaya hindi ko na namalayan na nakatulog na pala ako agad. Pagdilat ko nalaki ang mata ko na makita ko ang itsura namin ng asawa ko. Pareho kaming walang saplot. Sa inis ko sa kanya, nasapa ko talaga siya. Pinagsasuntok ko siya sa dibdib at agad naman siyang nagising. Ouch baby, it hurts. It hurts? Damuho ka? Anong ginawa mo sa akin? Sinasalag naman niya mga hampas at suntok ko sa kanya. Kaso, hindi niya nailagan ang isa ko suntok. Tumama ito sa kaliwang mata niya. Ouch baby! Oh my gosh, oh my gosh. I'm sorry baby, ikaw naman kasi ba't di mo ninalagan? Nabigla ako sa ginawa ko. Napalakas talaga ang suntok ko. Hindi nga nagtagal nagkaroon siya ng black eye. Natatawa na naaawa ako sa kanya. Agad naman akong kumuha ng ice bag na may yelo para dampian ang pasa niya. Grabe ka naman sa akin baby. Battered husband agad ako, ilang buwan pa lang tayong kasal. Huwag ka mag-inarte dyan, kasalanan mo yan kung bakit kita nasapak. Sinamantala mo ko kaya huwag ka magreklamo dyan kung maging battered husband ka. Kasi ikaw isang linggo mo na akong pinapahirapan. Isang linggo mo ako sinusungitan. Sorry na baby, gigisingin na kita next time, huwag ka na magalit. Uy, yumakap siya sa akin at humalik sa leg ko. Kaya nasasapak nasusobran sa kalandian. Matapos ko siyang dampian ng yelo, nilagyan ko naman ng cream ang black eye niya. Ang cute niya, mukha siyang panda. Yung kaninang inis ko'y napalitan ng tuwa. Cute na cute ako sa itsura niya ngayon. Parang gusto ko tuloy yumakap sa totoong panda. Why are you smiling baby? Bati na ba tayo? Hindi pa. Ang cute mo pala pag may black eye ka. Parang gusto ko laging makita na may ganyan ka. Lagyan ko pa kaya yung kabila? Nakangiti kong sabi sa kanya. Agad naman siyang napalayo sa akin. May pasok pa pala ako baby. Liligo na ako. Pwede ka namang hindi pumasok. Just continue your sleep. I love you baby. Natatarantang sabi niya sabay na ako ng halik tsaka ako maripas ng takbo. Takusa. Dahil good mood na ako ngayon, papasok pa din ako. Antok na antok man,
Sinimulan ko mag-asikaso ng almusal namin. 9 a.m. pa naman ang pasok namin pero yung iba 7 a.m. Natatakam akong kumain ngayon ng champurado kaya yun na lang ang niluto ko. Nagprito na lang din ako ng hotdog kapartner ng champurado. Weird ba? Yan ang cravings ko ngayon eh. Yun ang perfect combination. Ilang araw na rin nagsusot ng shade si Drin, lalo na pag napasok. Minsan pa nga nakita ko ang simpleng pagpipigil ng tawa ni James nang makita ang itsura ng boss niya. Sinasamaan naman lagi ni Drin ang tingin si James. Aw, ang cute talaga ng baby panda ko. Sa sobrang humaling ko ngayon sa panda, nagpabili talaga ako kay Drin ng mga stuffed toy na panda. Ayaw pa sana niya kasi parang nangaasar lang daw ako. Pinalagyan ko ng maraming stuffed toy na panda sa kwarto namin. Miski dito sa working table ko, meron ding 2. Nilagyan ko din sa opisina ni Drin at sa secret room para makikita ko pa din pag andun ako. Nakabusangot naman ang mukha ni Drin sa dami ng panda na pinalagay ko. Ang lakas daw ng trip ko. Tumigil naman siya nang sinamaan ko na siya ng tingin. Gusto pa talagyan ko din yung kabilang mata niya. Ang dami nang nawiwerduhan sa mga kinikilos ko, miski ang anak naming lalaki. Parehas lang sila ng ama niya, buti pa si Mira natutuwa sa mga trip ko. May meeting ngayong umaga si Drin dahil may dadating daw na bagong investors kaya hindi ko muna maistorbo ang asawa ko ngayon. Ilang oras din ang itinagal ng meeting niya. Umabot na ng tanghalian. Sa labas na nila balak magtanghalian kasama ng mga investors. Nagpa-reserve na lang si James sa isang restaurant na malapit. Isinama ako ni Drin sa lunch para makilala ko din daw ang new investors ng kumpanya. Nauna na kaming pumunta sa restaurants at sumunod na lang ang mga investors. 3 lang naman daw yun at balita ko mga bata pa yung 2. Baby, punta lang ako sa restroom saglit habang wala pa sila. I'll come with you, baby. Wag na baby, saglit lang naman ako dun. Antayin mo na sila dito. Are you sure? Yes, baby. Okay, just be quick. Nagtungo naman ako sa restroom para makaihi. Parang puputok na kasi ang pantog ko. Lately napapansin ko na napapadalas ang pag-ihi ko, lalo na sa madaling araw. Nag-ayos na rin ako saglit habang papalapit ako ay nakita ko na dumating na ang sa palagay ko yung mga investors. Nakatalikod sila sa gawi ko kaya hindi ko pa nakikita mukha nila. Pero mukhang matatangkad. Lumapit ako sa asawa ko. Inalalayan naman niya ako makaupo sa tabi niya. This is my wife, Raquel. Baby, they are our new investors. Napatingin naman ako sa kanila at nalaki mata ko. Parehas kami nang naging reaksyon ng isang investor. Parehas kami nagkagulatan. Oh, Rocky! Ah, hi! Magkakilala kayo, baby? Ha? Yes! Napakagatlabi naman ako. Huwag sanang atakihin ng selos ang kurimom na to. Seryoso naman ang mukha ni Drin na nakatingin sa akin. Kapatid ko nga po pala siya, Ma'am Raquel. Ito naman po ang stepfather ko. Si Mr. Ryan Smith at si Mr. Vincent Jabez. They are our new investors. Nginitian ko naman sila at binati pabalik. Nahalata ata ni James na inaatake na naman ang boss niya kaya umeksena na siya. Hinawakan ko naman ang kamay ng asawa ko na nakapatong sa hita ko para ma-feel niya na siya lang naman. Paano kayo nagkakilala ng asawa ko? Ayan na. Nagsimula na siya mag-usisa. Kasalukuyan na kaming kumakain ngayon. We're classmates nung college. Diyos ko, kinakabahan ako sa sagot ng lalaking to. Wag naman sana niyang sabihin ng forbidden words ang nanligaw siya sa akin noon. Pinagkurap-kurapan ko naman ang mata si Ray at mukhang nuggets naman niya dahil wala na siyang ibang sinabi. Ang alam kasi ni Ray wala pa akong asawa, yun ang sabi ko sa kanya noon. Sana lang wag na siya magtanong pa. Okay, alam mo hanggang ngayon iniisip ko pa rin kung saan nga ba kita nakita. Familiar ka talaga sa akin. Nabilao ko naman ako sa sinabi niya. Oo nga pala, nakita na niya ang picture ni Ray sa profile picture nito. Nung nabasa niya kasi ang message ni Ray sa akin, nakita ko na ini-stalk niya muna ang profile nito bago ibinlock. Nalinti ka na. Pag nagkataon, mapapasayo talaga ako ng careless whisper na tibak lang ang suot. Talaga? Baka nakita mo na rin ako sa Batangas last time. Mabaging langit. Batangas? What do you mean? Nakita mo na ba ako doon dati pa? Parang ikaw yung kasama ni Rocky noon sa tabing dagat. Lalo namang kumunot ang noon ng asawa ko. Hindi pa man din nakapagsasalita si Drin ay tumunog na ang cellphone niya. Excuse me, I'll just take this call. Nakahinga naman ako na maluwag dahil doon. Kinailangan na rin naming bumalik sa company dahil may mga kasunod pang meeting si Drin. Kaya nagpaalam na rin kami sa mga bisita.
Sana lang talaga nakaligtas na ako. Baka pag uwi sa bahay bawian naman ako ng asawa ko. Sa Laguna na lang muna kaya ako umuwi. Bahala na, galingan ko na lang sigurong gumiling. Muli po, sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po.